Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1954. Walang eksaktong lugar. Panay. Sa mga panahong ito ay nasa edad 15 anyos itong si Diego. Anak siya ni Fernando na isang mangingisda. Kilala din si Fernando sa kanilang lugar bilang antingero. Kaya naman siya ang naging sumpungan kapag may kababalaghang nangyayari sa kanilang baryo. Bilang bahagi ng kanyang responsibilidad, agad naman tumutugon si Fernando gamit ang mutya ng kalabaw. Si Diego naman ang karamay ng kanyang ama sa lahat ng gawain maliban lamang sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Sa murang edad ay maaasahan na si Diego sa gawaing bahay kahit pa ang pangingisda. Maagang natuto si Diego sa pakikibaka ng buhay. Pero masaya ang bata, lalo na kapag nabibigyang solusyon ng kanyang ama ang mga suliranin ng mga kababaryo laban sa mga nilalang ng dilim. Subalit may pangyayari sa nakaraan na lingid naman sa kaalaman ni Diego. 16 na taon na ang nakakalipas. Masaya sina Fernando at Divina bilang magkasintahan. Tanggap ni Divina na may kahati siya sa panahon ni Fernando bilang antingero. Kaya naman mas minahal pa siya noong binata pa si Fernando dahil sa pagiging maunawain at hangad rin ni Divina ang kaligtasan ng buong baryo. Subalit ang kanilang masayang samahan ay sinubok ng pagkakataon nang minsan ay may nilalang na pumagitna sa kanilang relasyon. Si Magnus, isang aswang, kalahating gabunan at kalahating bangkilan. Hindi naman naging madali para kay Fernando na kalabanin si Magnus na taglay, ang pinakamalakas na lahi ng aswang na pinagsama sa iisang katawan. Magnus, tigilan na natin ito. Akong mahal ni Divina. Bakit hindi mo tanggapin ang katotohanan? Alang-alang sa pag-ibig mo kay Divina. Palayain mo na ito, Magnus. Pakiusap dito ni Fernando habang nasa gitna sila ng laban. Bakit naman ako susuko sa isang hamak na katulad mong mahinang nilalang, Fernando? Nahihibang ka na ba? Akin si Divina. Akin lang siya. Galit na tugon naman dito ni Magnus. Huwag mong isiksik ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo, Magnus. Maghanap ka ng kauri mo. Wika ni Fernando sa matapang na boses. Lapastangan ka. Kahit kailan, hindi mo ako makakaya. Taglay ko ang dugo ng malalakas na nilalang. Sambit naman dito ni Magnus. Kahit anong uri ka pa, isa ka pa ding aswang. Sigaw naman dito ni Fernando. Dahil naman sa sinabi ni Fernando, ay mas tumindi ang galit ni Magnus. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay bumuka ang malapad na paniking pakpak ni Magnus. Nag-iba na rin ang itsura nito. Humpak ang pisngi. Tumubo ang 4 na pangil at may 2 sungay sa noo. Nagkulay puti ang mahabang buhok nito at ang katawan ay 6 mga bato na nagkukumpulan. Handa na si Magnus sa labanan, ngunit hindi rin pahuhuli itong si Fernando. Gamit ang kanyang mahabang itak na kumikislap ang talim sa liwanag ng buwan, itinarak niya ito sa lupa, kasabay ang pag-uusal at lakas ng kanyang mutya mula sa pangil ng kalabaw. Dito nagkaharap na ang 2 mandirigma ng dilim at liwanag, handa nang tapusin ang isa't isa. Sa unang bugso ng kanilang pagsasalpukan ay gumuhit ang enerhiya
ng hangin sa pagitan nila. Tila dalawang malalakas na enerhiya ang lumukob sa paligid. Sa pagtatagisan nila ng lakas ay ramdam ni Fernando ang kakaibang lakas ni Magnus. Ibang-iba ito kumpara sa mga dati niyang nakalabang aswang. Sumagi din sa isip ni Fernando ang laban niya dati sa isang gabunan na muntik niya ng ikapahamak. At ngayon, mas higit pa sa lakas ng gabunan ang taglay ni Magnus. Nayanig ang kanyang mundo nang masapul siya ng kalaban sa pisngi. Sa pagbagsak ni Fernando ay halos dumilim ang kanyang paningin sa tindi ng tama nito. Sa pagbangon niya naman ay nakatayo ng matayog si Magnus na tila hindi ito nakatanggap ng kahit anumang pag-atake. Ano na, Fernando? Kaya mo pa ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kung isinuko mo lang si Divina sa akin, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Wika dito ng gabunan. Kahit buhay ko pang maging kapalit, hinding-hindi ko siya isusuko sa isang demonyong katulad mo. Matapang na tugon dito ng antingero. Ngumisi naman ang aswang na tila pahiwatig na tatapusin niya na ang laban sa pagitan nila ng antingero. Ibinuka niya na ang malaking palad na may mahabang maitim na kuko upang wakasan na ng buhay si Fernando. Subalit bago pa man ito makalundag, bigla naman pumagitna si Divina. Bagay na nagpatigil kay Fernando. Nilalayo ni Divina na kung papaslangin niya si Fernando ay mas mabuti na isama na lang siya nito. Umiiyak pero ang mga mata ng dalaga ay may kasiguraduhan at determinasyon sa kanyang nais gawin. Namuon naman ang gigil ni Magnus na pilit ikinuble sa kanyang sarili. Nasa kanyang harapan na ang dalawang tao na may wagas na pagmamahal sa isa't isa. Bagay na hindi matanggap ni Magnus. Nang sandaling yon ay kayang-kaya niyang tirisin si Fernando. Ngunit may anumang bagay na nagpapapigil sa aswang. Isa itong kakaibang emosyon na nagmula naman sa kanyang kaibuturan. Idinampi niya ang kanyang kamay sa dibdib at ramdam niya ang pagkabog nito. Napapikit naman si Magnus at mukha ni Divina ang nagpakita. Mahal niya si Divina at hindi niya ito kayang masaktan. Sa oras na iyon ay biglang huminahon si Magnus. Tumitig ito ng masama sa dalawang nilalang bago ito tuluyang tumalikod. Malalakas na lundag bago tuluyang lumipad si Magnus at naglaho ito sa dilim. Tila nabunutan ng tinik si Fernando. Subalit alam niya na pansamantalang katahimikan lamang ang nangyayari. Anumang oras ay magbabalik si Magnus upang magasik na naman ng kasamaan. Gumulong ang mga buwan at tuluyang nakipag-isang dibdib si Divina kay Fernando at isinilang ang kanilang unang anak na si Diego. Sa isang maliit na kubo ay naging ganap ang pangarap ni Fernando na magkaroon ng sariling pamilya nang marinig niya ang iyak ng sanggol. Habang kalong ni Fernando ang sanggol, ay walang kapantay na ligaya ang kanyang nadama. Kasabay sa ngitian nila ni Divina, namuo naman sa kanilang mga mata ang pangarap para sa kinabukasan ng kanilang anak na si Diego. Habang abala ang kumadrona sa paglilinis ay masayang magkatabi ang pamilya sa kama. Hanggang sa nag-iba ang mukha ni Fernando. Nagkatitigan silang mag-asawa. Kahit wala pang salita, ay alam na ni Divina ang ibig sabihin ng mga tingin ni Fernando na puno ng pangamba. Ang presensya ng aswang. Pumawi sa kasiyahan ni Divina ang takot
Marahang inilapag ni Fernando ang sanggol sa tabi ng kanyang asawa. At inabisuhan naman ito ang komadrona na wag iiwan si Divina. Nagtataka man ang matanda, pero nakiayon na lamang ito sa nais ng mag-asawa. Hinugot ni Fernando ang itak sa may kusina at lumabas ito ng bahay. Sa ilang sandaling pagmamanman ay sumambulat sa kanya si Magnus. Matagal kong pinag-isipan at napagtanto ko na mali ang aking desisyon na binuhay pa kita noon, Fernando. Pero ngayon, tiyak na ako sa aking layunin. Ang paslangin ka at mapa sa akin na sa Divina sa maayos man o maras na paraan. Nakangising bungad naman dito ni Magnus. Parang awa mo na, Magnus. Kakasilang lang ng anak namin. Huwag mo na kaming guluhin pa. Pakiusap ng antingero. May anak na kayo. Mas mabuti. Aangkinin ko siyang akin at gagawin ko siyang katulad ko. Wika naman dito ni Magnus na may kabaliwan ang tingin sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nakita ni Fernando ang pagpapalit anyo ni Magnus. Mabilis itong bumulusok pa itaas at nawala naman sa paningin ng antingero. Tumahimik ang paligid. Mga saliw ng dahon ng mga puno ang naririnig. Tila isang napakapayapa ng gabi sa ilalim ng buwan. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang narinig ni Fernando at nawasak ang kalahating bahagi ng kanyang bahay. Nagulantang ang lahat. Dali-daling kinarga ni Divina ang sanggol at pilit na tumakas kasama ang komadrona. Patakbo namang sumugod si Fernando kay Magnus na nakatayo pa sa nawasak na bahagi. Binangga niya ito at nagpagulong-gulong sila sa lupa. Nang masipat ni Fernando na tumatakbo na ang kanyang asawa, palabas kasama ang anak, ay bahagya naman siyang naging kampante. Kaya naman ibinuhos niya ang kanyang lakas upang labanan si Magnus. Subalit pinilit naman ni Magnus na mahabol si Divina. Walang magawa si Fernando dahil nakakalipad si Magnus. Tanging paghabol sa aswang ang kanyang nagagawa. Sumigaw naman si Fernando at pinadapa sa lupa sina Divina at ang komadrona. Ngunit nahagip ng kamay ni Magnus ang matandang komadrona at tumarak ang mga kuko ng aswang sa likod nito, dahilan upang mawalan ito ng buhay. Napasigaw naman sa takot si Divina habang kalong-kalong ang anak at nakadapa sa lupa. Labis na nagmamakaawa si Divina kay Magnus. Pero sa mga mata ng aswang ay sigurado na ito sa kanyang desisyon ang dukutin si Divina. Muling pumaikot ang aswang at sinalubong naman siya ni Fernando gamit ang itak at ang lakas ng mutya. Habang naglalaban silang dalawa, ay pinilit naman na gumapang ni Divina patungo sa ilalim ng punong kahoy at doon siya sumandal habang pinapatahan ang kanyang anak. Takot na takot si Divina. Pinagmamasdan niya ang labanan ng kanyang asawa at ni Magnus. Samantala, batid na ni Fernando na napangingibabawa na siya ng kalaban, pero hindi siya dapat matalo dahil nasa kamay niya ang buhay ng kanyang mag-ina. Pambihira ang lakas at kakayahan ni Magnus. Hirap na hirap siyang tapatan ito. Ang kanyang mga usal ay isang beses lamang niya nagagamit dahil nakukontra na agad ito ni Magnus sa ikalawang beses. Lahat na ng usal na alam ni Fernando ay nagamit niya na. Sa labis na pagkaawa ni Divina sa kanyang asawa na halos pabagsak niya, ay sinubukan niya muli ang paraan na ginawa niya dati.
ang pumagitna sa laban. Gamit ang natitirang lakas ng isang babae, nakapapanganak pa lamang ay tumayo ito at lumapit. Dito pinakiusapan niya si Magnus. Subalit tila hindi na uubra kay Magnus ang ganoong paraan. Kaya naman hinarang na ni Fernando ang kanyang asawa at sa mahinang boses nito ay pinakiusapan niya itong tumakas sa lugar habang napipigilan pa niya si Magnus. Pinilit ni Divina na bilisan ang lakad. Kahit nahihirapan na ito, nagkasugat-sugat na rin ang kanyang mga paa. Pero baliwala ito para sa isang ina na ang nais ay may ligtas ang kanyang sanggol. Dito napangisi si Magnus nang makita niya na nanghihina na si Fernando. Ikinumpas nito ang mga pakpak at balak habulin si Divina, ngunit hinarang siya ni Fernando at muli silang nagbuno. Pilit na humaharang si Fernando. Napapatras na ito habang si Divina naman ay hindi na halos makatakbo sa tindi ng kanyang nararamdaman. Nasa likuran lamang ni Fernando ang kanyang asawa hanggang sa pagkainis ni Magnus. Gamit ang talim sa dulo ng pakpak ay buong lakas niya itong itinara kay Fernando. Natamaan ang antingero sa may sikmura at tumagos ito sa likuran, ngunit umabot din ang talim nito sa likod ni Divina at tumagos din sa may tiyan. Natigil ang tatlo at tanging iyak lang ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa paligid. Dito nanlaki ang mga mata ni Magnus nang makita niya na pati si Divina ay napuruhan. Sa paghugot niya ng talim ay bumagsak ang mag-asawa. Hindi naman nakakilos si Magnus dahil sa nangyari. Tila nahimasmasan ito nang makita niya ang babaeng minamahal na napuruhan at bumagsak na sa lupa. Pinilit ni Fernando na abutin ang asawa at nang maabot niya ito ay bumulwak na ang dugo sa bibig at tuluyan ng nawala ng buhay. Dito napasigaw si Fernando sa labis na emosyon at paghihinagpis. Sinapu naman ni Magnus ang kanyang ulo na may bahid ng pagsisisi. Ilang saglit pa ay naisip niya na kunin ang sanggol bilang alaala ni Divina sa kanya. Dinampot niya si Fernando at ibinalibag ito palayo. Magnus, maawa ka. Huwag ang anak ko. Pakiusap ng antingero sa mahinang boses habang nakadapa ito sa lupa at hindi na halos makakilos. Nakatayo na si Magnus malapit sa may sanggol. Akmang pupulutin niya na ito ay biglang lumiwanag ang kalangitan. Napatingala si Magnus at labis na nasisilaw sa nangyayari. May kung anong ibla ng liwanag ang tumama sa may sanggol at napatras si Magnus mula rito. Ang aswang at antingero ay parehong naguluhan sa nangyayari. Tila may isang napakabanal na nilalang ang bumaba sa kalangitan. Isang imahe ng lalaking mandirigma ang nagtamo ng kabanalan at labis na pahirap naman kay Magnus. Nanlaki ang kanyang mga mata habang umaatras. Animoy nakakita ito ng isang bagay na labis nitong kinatatakutan. Sa paglitaw ng anghel ay unti-unting nawala ng malay si Fernando. Naging malabo ang lahat at iyon ang kanyang huling alaala. Sa pagmulat ng mga mata ni Fernando ay mga mukha ng kanyang kapitbahay ang kanyang nakita. Papasikat na rin ang araw ng sandaling yon. Agad naman siyang napabalikwas at nakita niya ang kanyang anak na kalong-kalong ng isang matandang babaeng kapitbahay nila. Subalit, ang kanyang asawa ay nakatakip na ng kumot.
Bumuhos ang emosyon ni Fernando at agad nilapitan ang asawa at niyakap ito. Labis din itong humingi ng tawad. Sa kabila ng kalungkutan ay isang pag-asa ang nakikita niyang masilayan ang anak na buhay at ligtas pa. Kinarga niya ang kanyang anak at bumalik sa alaala niya ang anghel na nagligtas kay Diego. Malabo man ito sa kanyang isipan pero tiyak siya na hindi isang panaginip ang pag-iral ng isang anghel. Ang gabing yun ay tanging si Magnus at Fernando lamang ang nakakaalam sa buong pangyayari. Pinalaki ni Fernando ang anak na mag-isa. Ang tunay na nangyari sa kanyang ina ay inilihim ni Fernando kasabay sa pakiusap nito sa kanyang mga kapitbahay. Ayaw bigyan ni Fernando ng kalungkutan ang murang isipan ng kanyang anak. Pero alam niya na darating din ang panahon na sasabihin din niya sa anak ang totoo. Ang pagiging antingero ni Fernando ay kailanman hindi niya ito may tatago sa anak. Kaya naman namulat si Diego sa ganitong gawain ng kanyang ama. Itay, hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Wala ka bang kasangga sa pakikipaglaban mo sa mga masasamang nilalang? Maiging tanong dito ng bata. Ayos lang naman ako, anak. Matagal ko nang ginagawa to. Sa awa ng Diyos, nagagapi ko naman ang mga nakalaban ko. Nakangiting tugon dito ni Fernando. Sa dami na ng nakalaban nyo, Itay, may pagkakataon ba ba na nahihirapan kayo? Muling tanong dito ni Diego. Natigilan si Fernando habang sumagi sa isip niya si Magnus. Hindi naman may iwasan ang pangyayaring ganyan, anak. Pero heto pa rin ako, buhay na buhay. O sige na, ihanda mo na ang mesa at makapaghapunan na tayo. Sagot dito ni Fernando at pag-iiba na rin ito ng usapan nila. Kahit matagal na ang huling sagupaan nila ni Magnus ay hindi pa rin maiiwasan ni Fernando ang mangamba. Buhay pa ito at hindi niya alam kung kailan ito muling magpapakita. Tanging si Magnus lamang ang nagpabagsak kay Fernando. Isang nilalang na kinatatakutan ni Fernando. Nang matapos ang kanilang hapunan, ay tumambay sa bakuran si Fernando. Kinapa niya ang peklat na dulot sa matinding hagupit ni Magnus noon. Kung hindi dahil sa mutya, ay tiyak na ang kamatayan niya sa panahong iyon. Kinabukasan naman ay papasikat pa lang ang araw, ay pumalaot na si Fernando. Nag-iisang lampara lamang ang kanyang ilaw habang inaayos ang lambat na ihahagi sa dagat. Napakalinaw ng dagat at banayad ang panahon. Habang naghihintay sa lambat, ay humiga muna si Fernando sa kanyang bangka at tumitig sa kalangitan na may bahagyang liwanag na. Nang biglang may dumaan sa kanyang ibabaw, nasa 3 metro lamang ang pagitan. Isang napakalaking nilalang na may pakpak na paniki. Dito agad napabalikwas si Fernando dahil sumagi sa kanyang paningin ang imahe ni Magnus. Nasipat niya ang isang nilalang na malayo na sa kanyang paningin at hindi rin niya ito maaninag ng gusto dahil madilim pa ang paligid. Kumabog ang dibdib ni Fernando. Ang pangitain na iyon ay may dalang kapamakan. Hindi rin imposibleng muling magbalik si Magnus. At dahil sa pangyayari ay kinuha niya na ang lambat at bumalik na sa dalampasigan. Habang nagsasagwan, hindi na mapigilan na mag-alala
para sa kanyang anak. Hindi man siya tiyak na si Magnus nga iyon, pero malakas ang pakiramdam ni Fernando na may nagbabadyang panganib. Sa pagdaong ni Fernando ay may sumalubong na mga parokyano, ngunit nagulat ang mga ito dahil walang isdang nahuli si Fernando at nagmamadali pa itong umuwi. O itay, bakit ang aga po ninyong nakabalik? Wala namang bagyo ah. Tanong ni Diego habang sumisilip ito sa labas ng bahay. Hindi naman nakasagot agad si Fernando. Halata ang pagiging balisa nito. Kaya naman inusisa siya ng gusto ni Diego. Habang maaga pa, dapat nang malaman ni Diego ang katotohanan. Mas mabuting may ideya na ito sa pag-iral ni Magnus. Kinausap ni Fernando ang anak nang masinsinan at inilahad niya ang nangyari sa nakaraan. Sa mga narinig ni Diego, tila may nagbukas na bagong pahina sa kanyang buhay. Matagal na panahon niyang inisip na namatay sa panganganak ang kanyang ina, pero isang aswang pala ang pumaslang dito. At ngayon ay muling magbabalik ang dahilan ng pagkasira ng kanyang ina. Imbis na galit, labis na kalungkutan ang naramdaman ng bata. Anak, kung nagtataka ka kung bakit ka nakaligtas, may isang nilalang ang lumitaw sa gabing yon. Isang anghel, anak. Isang mandirigmang anghel. Salaysay dito ng kanyang ama. Anghel? Pero bakit po ako lang ang iniligtas niya? Bakit niya pinabayaan si inay na masawi? Pagtataka dito ng bata. Anak, may mga bagay na nakatakda na at wala kahit sino man ang maaaring bali nito. Marahil hanggang dun lang talaga ang buhay ng iyong ina. Pero ikaw, anak, may malaking dahilan kung bakit ka iniligtas ng anghel. Paliwanag dito ni Fernando. Paano po yan, itay? Kung si Magnus nang nakita mo kanina, ibig sabihin babalikan niya tayo at tapusin ang kanyang nasimulan? Tanong dito ng bata. Posible, anak, pero gagawin ko ang lahat upang maprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Wika ni Fernando. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay nanatiling balisa lamang si Fernando. Panay silip ito sa kalangitan at habang tumatakbo ang oras ay mas tumitindi ang kanyang pangamba. Paano kung pagsapit ng gabi ay susugod si Magnus? Kaya ba niyang protektahan ang anak? Ilang oras pa ay naghanda na si Fernando. Gumawa siya ng mga sibat na yari sa bagakay. Naglagay din siya ng asin sa bintana, bubong, mga pinto at sa paligid ng bahay. Habang nakikita ni Diego ang mga ginagawa ng kanyang ama, ay ramdam nito ang matinding panganib na paparating. Batid din niya sa mata ng ama ang labis na takot at pangamba. Dito napayuko na lamang si Diego kung may magagawa lamang siya upang tulungan ang kanyang ama. Subalit, isa lamang siyang bata na walang alam sa pakikipaglaban. Nang sumapit ang gabi, ay nagpausok ng mga balat ng niyog si Fernando. Lumapit si Diego sa kanyang ama at kinausap ito. Diego, anak, ang mga ginagawa ko ay mga pangontra ng aswang. Pero tandaan mo, hindi pangkaraniwang aswang si Magnus. Taglay niya ang dugo ng pinakamalakas na aswang, ang gabunan at bangkilan. Kung sakaling darating siya, iligtas mong iyong sarili habang mapipigilan ko pa ito. Pumunta ka sa kuweba ng mga engkanto. Mapoprotektahan ka nila. Alam mo na kung saan yun.
Abiso dito ng kanyang ama habang kitang-kita ang matinding pag-aalala. Pero paano po kayo, Itay? Magpunta na lang po tayo sa kuweba habang wala pa siya. Sambit naman dito ng kanyang anak. Responsibilidad ko ang pangalagaan ang baryo, anak. Kung walang lalaban kay Magnus, tiyak uubusin niya ang mga tao dito. Bahagi ito ng landas na tinahak ko, anak. Maging matatag ka. Paliwanag ng ama. Oras na ng pagtulog. Lihim na nag-orasyon si Fernando para sa mapayapang pagkatulog ng anak dahil alam niya na labis itong nag-aalala. Kahit malalim na ang gabi ay hindi man lang dinalaw ng antok si Fernando. Matiyaga itong naghintay sa paligid. Bitbit ang itak at iilang sibat na nakahanda na sa balkonahe. Pagsapit ng hating gabi ay nagsindi na ito ng siga sa may bakuran. Sinindihan na rin niya ang mga suluna nakapwesto sa 4 na sulok ng bakod. Samantala, sa pagkakahimbing ni Diego ay nagpakita sa kanyang panaginip ang anghel at nagpakilala itong si San Miguel. Nasa isang lugar si Diego ng paraiso. Napakaganda at napakapayapa sa pakiramdam. Bughaw na langit at luntian na kapaligiran. May bahagi na punong-puno ng mga bulaklak at mga paru-paro na nagliliparan. May panakanakang mga agila din ang lumilipad sa himpapawid. Tila lugar ito ng walang hanggang kaligayahan. Ang paraisong yon. Nasa harapan ng bata ang nakalutang na anghel sa ere. Maya-maya pa ay biglang dumilim ang kalangitan. Nagsiliparan ang mga ibon palayo sa madilim na ulap. Itinuro ng anghel ang imahe ng isang demonyo na nagbabadyang sumira sa paraiso. Gumuhit naman sa mukha ni Diego ang labis na pag-aalala. Kailangan natin na mapigilan ang nilalang na yan. Pero ano ang dapat kong gawin? Tanong dito sa anghel. Ngumiti naman itong si San Miguel. Ibinuka nito ang isang kamay at may gintong liwanag na tila isang hibla ang lumabas at pumalibot sa bewang ni Diego. Ang gintong hibla na iyon ay naging latigo na nakapwesto sa tagiliran ng bata. Kasunod nito ay ang isang maliit na bilog na pilak ang lumitaw at bumalot sa kanyang katawan. Ang dalawang mahiwagang bagay na iyon ay nagsilbing latigo at kalasag ni Diego sa espiritual na anyo. Bago pa man umatake ang demonyo sa paraiso, ay nagising na itong si Diego. Maliwanag na ang paligid. Agad siyang napabalikwas dahil biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanyang ama. Dito ay mabilis siyang lumabas ng kwarto. Nakita niya ang ama na naghahanda na ng agahan nila. Napabuntong hininga si Diego at niyakap ang kanyang ama. Akala ko po sumugod na si Magnus at iniwan mo na ako, Itay. Wika niya habang nakayakap sa kanyang ama. Naging payapa ang gabi, anak. Huwag ka nang mag-alala. Sige na, mag-almusal na tayo at mahaba pa ang araw. Tugon dito ni Fernando. Sa araw na iyon ay hindi muna pumalaot si Fernando. Bagkus, nagsagawa pa ito ng mga karagdagang proteksyon kontra aswang, habang si Diego naman ay naglinis ng bahay. Bigla niyang naalala ang kanyang panaginip matapos ang ilang oras. Inisip niya kung totoo ba ang mga binigay ng anghel sa kanya. Kinapa niya naman ang tagiliran ngunit pangkaraniwan lang naman. Napailing na lamang siya dahil alam niya na panaginip lang ang lahat. Marahil dala lang ito sa kwento ng kanyang ama.
Tumulong na rin si Diego sa paghahakot ng mga balat ng niyog at mga patay na sanga ng puno upang gawing siga pagsapit naman ng gabi. Sa pag-oobserba ni Fernando, sa paligid nila ay wala itong naging senyales na merong masamang enerhiya. Nagpaalam muna siya sa kanyang anak upang libutin ang baryo at magpapakawala siya ng mga orasyon sa paligid. Pasimple niyang kinausap ng kaswal ang mga kapitbahay at mga kaibigan niya, pero lihim na pala siyang nagbitaw ng mga orasyon na magpapalayas sa anumang masamang nilalang na nagkukubli sa kapaligiran. Subalit ni isa ay walang naramdaman si Fernando. Pagsapit ng hapon ay nagtungo na ito sa bahay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang mga paru-paro na nasa itaas ng kanilang bubong. Napakunot ang noo ng antingero kahit wala naman itong dalang masamang enerhiya. Alam niya na may pahiwatig ang mga iyon. Hindi normal ang ganoong akto ng mga paru-paro. Naabutan niya sa bahay na naglalaga ng saging si Diego para naman sa kanilang merienda. Kumusta po ang lakad ninyo, Itay? May nakita po ba kayong nilalang? Tanong dito ng kanyang anak. Sa awa ng Diyos, anak, maayos naman ang buong baryo. Pero hindi pa rin tayo pwedeng magpakampante. Tugon dito ng kanyang ama. Inihanda ko na rin po ang mga balat na nyog at mga panggatong para mamayang gabi, Itay. Tsaka ang mga sibat po ay inayos ko na rin. Meron sa labas at loob ng bahay. Nilagyan ko na rin po ng langis ang mga sulo. Paliwanag dito ni Diego. Mabuti naman. Maaasahan ka talaga, anak. Nakangiting tugon dito ni Fernando. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapausok na si Fernando, ay nakarinig ito ng mga singhal sa paligid. Tila mga tunog ng aso na may iniiwasan. Nagpintig ang tenga ng antingero. Alam niya na may mga nilalang sa paligid. Pero hindi ito ang presensya ni Magnus. Marahil, mga aswang ito na madalas niyang nakakalaban. Dito umakyat siya ng bahay at inabisuhan ang kanyang anak. Tumango naman ito at kinuha ng isang sibat habang nakasilip sa siwang ng dingding sa kanyang kwarto. Si Fernando naman ay nakaupo lamang sa may sala habang pinakikiramdaman ang paligid at nakapikit ito. Nang maramdaman niya ang paglapit ng mga iilang nilalang ay dahan-dahan niya nang hinugot ang kanyang itak. Kumpiyansa ito na hindi basta-basta makakalapit ang mga aswang kahit sa dingding man lang ng bahay nila. Pinahiran niya kasi ito nang pinakulo ang dahon ng makabuhay na merong orasyon. Dagdag pa ang mga nagkalat na asin sa lupa. Subalit sadyang hindi nag-iisip ang mga nilalang at lakas loob itong umapak sa bakuran nila. Dahilan upang sumigaw ang isa dito dahil sa animoy pagkakapaso ng asin sa kanya. Animoy tumalo ng puso ni Diego nang marinig niya ang sigaw ng aswang. Napahawak siya ng maigpit sa kanyang sibat. Samantala, doon dumaan sa likod ng bahay si Fernando at doon niya nakita ang mga awok at asbo na nakapalibot sa kanilang tahanan. Nagkubli naman ito habang binibilang kung ilan ang mga aswang. Nasa 8 ang mga ito, 4 na awok at 4 na asbo. Napangiti naman itong si Fernando dahil sanay na ito sa mga ganitong uri ng mga aswang. Ang mga asbo na anyong aso ay tumayo, naging wangis ng tao, pero may mga pangil at matatalas na mga kuko sa kanilang kamay, habang ang mga awok naman ay nasa anyong baboy ramo
na halos kasinlaki ng kalabaw. Maingat na gumapang ang antingero at sa isang iglap ay inundayan niya ng suntok ang isang awok. Tumalsik ito na ilang metro at umatungal. Hudyat ang tagpong yun sa labanan. Tumayo naman si Fernando at hinugot ang itak. Sabay-sabay na umatake ang mga aswang. Ngunit tila mga katawan lang ito ng saging na agad natatapyas sa talim ng itak ng antingero. Ang isang asbo naman ay tumalon patungo sa bubong, ngunit agad itong nahulog dahil sa pagkapaso sa mga asin na naroroon. Lumagapak ito sa lupa at nangisay dahil may mga asin din doon na nagkalat. Nagdadalawang isip na ang mga asbo na lumapit sa bahay at binaling ang atensyon sa antingerong abalang nakikipagbuno sa mga awok. Sa loob ng ilang minuto ay bagsak na ang mga awok at dalawang asbo habang hinaharap ni Fernando. Ang isang asbo ay laking gulat niya dahil inatake ng mga paru-paro ang isa pang asbo. Tumatakbo ito habang hinahabol ng mga paru-paro. Nang mahuli ni Fernando ang asbo, ay pinilit niya itong paaminin kung bakit nila pinunteriya ang kanyang bahay. Hawak niya ito sa leeg habang bahagyang nakatarak na ang itak sa dibdib nito. Isang maling galaw, tiyak, wasak ang puso ng aswang. Nang banggitin ng asbo ang pangalan ni Magnus ay nagulat si Fernando at dito nakaramdam ng panghihina. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang asbo na maitulak siya at makawala. Subalit mabilis niyang naibato ang itak at tumarak ito sa likod ng aswang, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Binunot niya ang itak at walang patid na binugbog ang asbo hanggang sa nawalan na ito ng buhay. Nagwagiman ang antingero, ngunit takot ang namutawi sa kanyang diwa. Mga kampon pala ni Magnus ang sumalakay. Isa itong babala para sa mas matinding labanan. "Hayop ka, Magnus. Anong laro ito?" bulong niya sa kanyang sarili. Alam niya kasi na pinaglalaroan lamang siya ni Magnus. Alam din naman kasi ni Magnus na baliwala kay Fernando ang mga ganoong uri ng aswang. Pero may isang bagay siyang pinagtakahan. Saan nanggaling ang mga paru-paro at bakit natakot dito ang mga aswang? Bago naman siya umakyat ng bahay, inilibot niya ang paningin. Umaasa itong may masisilayan sa paligid. "Itay, napakagaling niyo po talaga sa labanan. Nakita ko po lahat, Itay." Masayang bungad dito ni Diego. "Sanay na kasi ako sa mga ganoong aswang, anak. Kaya madali na lang sa akin ang lahat." Tugon niya na may pilit na ngiti sa kanyang anak. Habang pumapasok na si Diego sa silid, ay tinitigan niya ito. Gumuhit sa mukha niya ang kalungkutan at pangamba. Sa kabila ng paghanga ng anak, ay may isang nilalang pala na kinatatakutan si Fernando. At nagsimula na ito sa paghahasik ng lagim. Alam niya na may mga kasunod pa ang mga ito. Kung ang mga kampon iyon ni Magnus, hindi imposibleng may hukbo na si Magnus. Labis nag-aalala si Fernando para sa kanyang mga kababaryo at sa kanyang anak. Kung aandar ang kabaliwan ni Magnus, kayang-kaya nito na magsagawa ng digmaan, mga aswang laban sa nag-iisang antingero. Hindi naman mapakali si Fernando sa panibagong suliranin na kanyang kakaharapin. Sa gabing yon, wala nang maisip na paraan si Fernando kundi ang humingi ng tulong sa mga kaibigang engkanto sa kuweba.
Kinabukasan pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagtungo ang antingero sa kuweba. Dumulog siya sa mga engkanto at humiling ito ng tulong. Nagkatinginan ang mga engkanto dahil taliwas ito sa kanilang batas na makialam sa nangyayari sa mundo ng mga tao. Nagkumpulan ang mga nilalang at nag-usap sa lingwaheng hindi naiintindihan ni Fernando. Umupo muna ito sa may bukana ng kuweba at nagdasal na sana pagbigyan ng kanyang hiling. Maya-maya pa ay lumapit ang isang engkanto na may ngiti sa muka at tumango ito sa kailingan ng antingero. Labis-labis ang pasasalamat ni Fernando. Tumugon ang engkanto na sa oras ng pangangailangan ay darating sila. Habang naglalakad nito pauwi, ay muli niyang nasilayan ang kumpulan ng mga paru-paro na nasa itaas ng puno. Ngumiti naman siya sa mga ito. Kung sinong nilalang man ang may gawa nito, ay labis naman siyang nagpapasalamat. Kinabukasan ay niyaya niya na si Diego na samahan siya sa pangingisda. Labis naman ang tuwa ni Diego. Dahil bihira lamang siya na isinasama ng ama sa pamamalaot, pero ang tunay na dahilan ni Fernando ay ayaw niyang maiwang mag-isa ang anak sa bahay, lalo pa at alam niya na muli nang nagbalik si Magnus. Habang nasa gitna ng dagat ay walang mapaglagyan ng saya ang bata. Nagpaalam naman ito sa kanyang ama na kung pwede pa siyang sumisid sa dagat. Pinagbigyan naman siya ng ama. Ang likod sa mga ngiti ni Fernando ay ang pangamba sa darating na muling paghaharap nila ni Magnus. Mabigat man sa kanyang loob, pero dapat hindi siya nagpapakita ng kahinaan sa kanyang anak na umaasa lamang sa kanyang proteksyon. Minsan ay naisip na rin ni Fernando na lisanin ang baryo at magpakalayo-layo, pero alam din niya na susundan at susundan sila ni Magnus. At isa pa, may responsibilidad siya sa mga tao. Itay, binugaw ko po ang mga isda papasok sa lambat. Tiyak marami na tayong huli ngayon. Wika ni Diego nang umahon nito sa tubig. Nako, hindi mo na kailangan gawin yun, anak. Kusa naman silang papasok sa lambat eh. Nakangiting tugon dito ng kanyang ama. Kung buhay lang po sana si ina, tiyak kasama natin siya ngayon na nangingisda, di ba itay? Nakangiting wika naman dito ni Diego. Aba naman, syempre anak, sasama sa atin yun. Tugon dito ni Fernando. Pilit niyang sinasakyan ang mga imahinasyon ng kanyang anak upang mapanatili lamang ang kasiyahan nito. Gayunpaman, masaya silang bumalik sa dalampasigan. May mga mamimili ng isda ang nakabang na rin sa baybayin. Habang abala ang mag-ama sa pag-aasikaso sa mga tao, ay napansin ni Fernando ang isang kaibigan. Sa uri ng tingin nito ay may mahalagang sadya ito sa kanya. Inabisuhan na muna niya ang kanyang anak na ito muna ang bahala sa mga tao. Lumakad naman siya kasama ang kaibigan, di kalayuan sa bangka. Doon inilahad ng lalaki ang nangyari kagabi sa may dulong bahagi ng baryo. Ayon sa kaibigan ni Fernando, 2 tao ang nawawala sa magkaibang bahay. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi na bago sa baryo at alam na ni Fernando kung sino ang may gawa nito. Walang iba kundi mga aswang. Tumugon ang antingero na bibigyan niya ng solusyon ang problema. Sa pag-alis ng kaibigan niya, hindi plano ang namuo sa isip ni Fernando kundi takot dahil alam niya na kampon ni Magnus ang may gawa nun. Nagsimula na ang pangalawang pag-atake ni Magnus at hindi pa ito ang huli.
Talagang nananadya ang aswang. Pagsapit ng gabi ay inabisuhan niya ang anak tungkol sa gagawin niya. Sa mga pagkakataong ito ay alam na ni Diego ang gagawin. Mag-iingat po kayo, Itay. At alam ko magagapi mo na naman ang mga masasamang nilalang. Wika naman dito ng kanyang anak. Oo naman anak, ikaw din, mag-iingat ka. Tugon dito ng ama. Itay naman, parang hindi ako sanay sa ganito. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Paninigurado naman dito ni Diego. Isang oras makalipas, ang kanilang hapunan ay umusad na si Fernando. Iba ang lakad niya ngayon. Puno ito ng pangamba at labis na takot. Ayaw man niyang aminin pero napanghihinaan siya ng loob. Pilit bumabalik sa kanya ang alaala noong natalo siya ni Magnus. Umaasa ito na matutulungan siya ng mga kaibigang engkanto. Habang papalapit na siya sa dulo ng baryo ay naramdaman niya ang presensya ng mga engkanto. Bagay na nagpawi kahit papaano sa kanyang nararamdaman. Hanggang sa may nilalang na humarang sa kanya. Kaibigan, ramdam ko ang takot sa kalooban mo. May bumabagabag ba sa iyo? Bungad dito ni Karim, isa sa mga engkanto. Hindi ko lang maiwasan ang makaramdam ng ganito. Si Magnus ang may pakana ng mga aswang dito sa baryo. Ang aswang na minsan ay tumalo sa akin at pumaslang sa aking asawa. Pag-amin dito ng antingero. Hindi makakatulong ang anumang pangamba at takot kapag ikaw ay sasabak sa laban. Ito ay magdadala sa iyo sa kabiguan. Maging matatag ka at iwaksi ang pangamba. Payo ng kaibigan. Karim, kung ano man ang mangyari sa akin, pakiusap, iligtas mong anak ko. Pagsusumamo dito ni Fernando. Makakaasa ka, kaibigan, at gagawin namin ang lahat upang matulungan ka at ang baryo. Huling salita ni Karim bago ito tuluyang maglaho. Samantala, papalapit na si Fernando sa bahay na itinuro ng kanyang kaibigan. Subalit wala siyang maramdamang kakaiba. Maya-maya pa ay umalulong ang isang asbo at naroroon ito sa kapatagan sa labas na ng baryo. Agad na nagtungo si Fernando at doon niya nakita ng hindi mabilang ng mga mapupulang mga mata na nasa likod ng mga halamanan. Sinipat niyang maigi ang paligid at hinahanap si Magnus. Hindi pa rin lumalabas ang mga asbo at tanging mga mata lamang na tila nananakot hanggang sa may pumagaspas sa hangin at nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa loob ng mahabang panahon ay muli niyang nakita si Magnus. Literal itong nagpaikot-ikot sa kanyang itaas. Napapalunok na si Fernando at pilit ikinukubli ang takot. Binunot at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata. Kumusta ka na, Fernando? Matagal na panahon na din ang nakalipas. Sambit dito ni Magnus habang unti-unting lumalapag sa lupa. Ano na naman ang kailangan mo sa akin, Magnus? Madiing tanong dito ng antingero. Ikaw naman, masyado ka talagang mainit. Maswerte ka lang sa gabing iyon dahil may pakialamerong nilalang ang nakialam. Pero sa haba ng panahon ng aking pagmamatsyag ay hindi na muling bumalik ang may puting pakpak na yon. Mahabang wika dito ni Magnus. Ano? Nagmamanman ka sa akin? Gulat na tanong dito ng antingero. Huwag kang mag-alala. Hindi lang naman ikaw ang binabantayan ko, kundi pati na rin si Diego. Malaki na pala ang anak ni Divina. Ang bata na isa na sanang malakas na aswang ngayon.
Wika naman dito ni Magnus na may halong pang-iinis. Demonyo ka, Magnus. Wag na wag mong idadamay ang anak ko. Galit na sambit dito ni Fernando. Ikaw ang magpapasya, Fernando. Aswang lakat o aswang lipad ba ang nais mo sa iyong anak? Muling pang-iinis pa dito ni Magnus. Hayop ka, Magnus. Papatayin muna kita bago mo makuha ang anak ko. Gigil na wika naman dito ni Fernando. Muli namang lumipad si Magnus habang tumatawa at sumugod na ang mga asbo kay Fernando. Ipinamalas ng antingero ang galing niya sa labanan. Kulang-kulang nasa 50 ang bilang ng mga asbo. Habang nanonood mula sa ere, si Magnus ay napakunot ang kanyang noo dahil sa mga naglitawang engkanto at nakipaglaban sa mga asbo. Sa loob lang ng ilang minuto ay nangalahati ang bilang ng mga asbo, bagay na ikinagalit ni Magnus. Kaya naman siya na mismo ang sumugod sa mga ito. Ang mga engkanto ay immortal. Subalit, kapag isang malakas na uri tulad ni Magnus ang tatapos sa kanila, ay mawawala ng saysay ang kanilang pagiging immortal, lalo pa at nasa mundo sila ng mga tao. Sa pagbulusok ni Magnus, sapul agad ang dalawang engkanto at naglaho ito sa liwanag. Sa nakita ni Fernando ay muling nanumbalik ang kanyang takot. Sa isang iglap ay nagwakas ang buhay ng dalawang engkanto. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga aswang at mga engkanto. Tumingala naman si Fernando at nagtagpo ang mga mata nila ni Magnus. Nang sandaling yon ay determinado na si Fernando na labanan si Magnus. Lumingon siya kay Karim at tumango. Tumugon din ang kaibigan ng pagtango. Hudyat sa isang bagay na panalo o talo. Dito naglakad pa si Fernando sa bahaging tahimik at hinintay ang paglapag ni Magnus. Nagharap ng muli ang mortal na magkalaban. Tangan niya ang mutya ng kalabaw at sandatang panlaban. Nakaposisyon na sa pag-atake ang antingero, habang ang aswang naman ay nakataas ang pakpak na may matatalim na dulo at ang mga palad ay nakabukas na merong mahabang kuko. Napatingin at napalunok naman si Fernando nang makita niyang muli ang kanang pakpak na may talim, kung saan iyon ang pumaslang sa kanyang asawa. Malakas na sigaw ang namagitan sa dalawa at sabay na sumugod sa isa't isa. Sa pagkagulat ni Magnus ay napasigaw itong muli dahil naputol ang dulo ng kanyang kanang pakpak. Dahil naman sa pangyayari ay binanata ni Magnus ng atake ang antingero. Nagkaroon ng palitan ng mga atake, subalit ang pangyayari sa nakaraan ay tila bumabalik sa kasalukuyan. Bumagsak si Fernando dahil sa malalang sugat sa kanyang paa. Habang gumagapang palayo si Fernando ay sumugod naman ang mga engkanto kay Magnus, ngunit tumalsik lamang sila at hindi umubra sa lakas ni Magnus. Tila alam na ni Fernando ang kahahantungan ng lahat. Nakita niya si Karim na napabagsak ang iilang asbo. Akmang susugod na si Karim kay Magnus, ngunit kinausap siya ni Fernando sa isip nito. Karim, huwag ka nang sumugod. Isama mo na ang mga natitirang engkanto. Kunin ninyo si Diego at sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Wika ni Fernando sa isip ni Karim. Kaibigan, kung ito ang iyong kahilingan ay tutuparin ko. Pero hayaan mo ako na iwan ang mga engkanto upang tulungan ka. Sagot naman dito ni Karim.
Sa pag-alis ni Karim, muling bumangon si Fernando. Matayog siyang tumayo, kasama ang iilang engkanto. Habang si Magnus naman ay kasama ang iilang asbo. Sa pagsalpukan ng liwanag at kadiliman, tanging si Magnus at iilang engkanto na lamang ang natirang nakatayo. Agad nilapitan ng mga engkanto si Fernando. Sa natitirang hininga ng antingero ay lubos itong nagpapasalamat sa mga engkanto at nakiusap ito na umalis na sa lugar. Inangat ng mga nilalang ang kanilang mga kamay at naglaho sa liwanag. Naiwang nakahandusay si Fernando na may malaking butas sa may sikbura at tumagos ito sa kanyang likuran. Marahan naman siyang nilapitan ni Magnus at nagwika ito ng, "Paano ba yan? Mukhang walang magliligtas sa'yo ngayon. Ito na ba ang katapusan mo, Fernando?" Seryosong wika dito ng gabunan. "Kung mapaslang mo man ako ngayon, sinisiguro ko sa'yo na hindi mo makukuha ang anak ko." Nahihirapang sambit naman dito ni Fernando. "Hindi sana tayo aabot sa ganito kung nagparaya ka lang. Yan ang problema sa inyong mga tao. Kahit alam ninyo na wala kayong laban, ay lumalaban pa rin kayo." Wika naman dito ng gabunan. "Lumalaban kami dahil sa pag-ibig. Iyan ang wala ka, Magnus. Isa kang sakim at lagi mong tatandaan. Lahat ay may katapat. Panalo ka man ngayon, pero babagsak ka din." Huling salita dito ni Fernando. Tumitig ng matalim si Magnus sa antingero at buong lakas na ibinagsak ang panghuling atake. Humiwalay ang ulo ni Fernando sa kanyang katawan. Kasunod nito ay ang pagkaagnas ng kanyang mutya. "Paalam, Fernando." Huling wika dito ng gabunan. Huminga ng malalim si Magnus. Ibinuka ang pakpak. Bumulusok ito paitaas at naglaho ito sa likod ng mga ulap. Sa gabing yon ay nagwakas ang buhay ni Fernando. Isang napakasamang balita para kay Diego. Inilahad ni Karim sa kanya ang lahat-lahat. Walang humpay ang pag-agos ng kanyang luha. Nais niyang puntahan ang ama, subalit pinigilan siya ni Karim dahil hindi siya ligtas kay Magnus. Maya-maya pa ay dumating ang iilang engkanto. Dala ang bangkay ni Fernando. Dito mas lalong gumuho ang mundo ni Diego nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama. Nakiusap naman ito sa mga engkanto na ilibing agad ang kanyang ama dahil hindi niya maatim ang kalagayan nito. Sa ritual ng mga engkanto ay kusang kinuha ng lupa si Fernando at bago sumikat ang araw ay isinama ng mga engkanto si Diego sa kuweba. Ang kuweba ay naging tahanan na ni Diego. "Manong Karim, hanggang kailan ba ako magtatago dito?" Tanong dito ng bata. "Hindi ko alam, Diego. Pero hindi ka namin maaaring isama sa aming mundo. Pero sa tuwing may kailangan ka, tawagin mo lamang kami. Maiba ako. Ilang araw na kitang inoobserbahan. May kakaiba sa iyo, Diego. Hindi ko lamang mawari kung ano." Wika naman dito ni Karim. "Anong kakaiba? Maayos naman ang pakiramdam ko." Tugon dito ni Diego na may halong pagtataka. "May nakalukob sa iyo, Diego. Isang enerhiya na nagmula sa napakalakas na liwanag." Sagot naman dito ni Karim. Sumagi naman sa isip ng bata ang anghel na si San Miguel. Tumahimik siya at nagpaalam na nais niya ng matulog. Habang nakahiga ito sa loob ng kuweba,
Sa maliit na papag ay iniisip niyang muli ang kwento ng kanyang ama tungkol sa anghel at pati na rin sa kanyang panaginip noon. Dito bumangon si Diego at labis na iniisip ang sinabi ni Karim. Lumakad siya at sa labas ng kuweba dinama ang malamig na simoy ng hangin. 2 araw na rin nang matapos ang digmaan. Hindi niya maiwasang maluha dahil sa lungkot at pananabik sa kanyang ama. Sa isang iglap ay naging ulilang lubos ang 15 anyos na bata. Umupo naman siya sa isang bato at niyakap ang kanyang sarili. Mula sa pagkakakapit ng kanyang mga mata ay naaninag niya na lumiwanag ang paligid. Sa kanyang pagtingala ay nakita niya ang anghel. Hinagod pa niya ang mga mata upang patunayan na hindi na siya nananaginip. Bumangon ka, Diego. Nasa mga kamay mo ang sagot sa pag-iral ng kasamaan. Humayo ka at maging banta sa mga masasamang nilalang. Taglay mo ang aking basbas. Matapos ang mga salitang yon, ay naglaho na ang liwanag kasabay ng anghel. Sa pagkakaintindi niya, siya ay magiging mandirigma ng liwanag, ngunit papaano iyon mangyayari? Kahit minsan ay hindi siya tinuruan ng kanyang ama tungkol sa lihim na karunungan. Habang siya ay nakatayo, bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. At sa isang iglap ay lumitaw ang gintong latigo sa kanyang tagiliran at ang pilak na kalasag sa kanyang kaliwang kamay. Laking gulat ni Diego dahil ito mismo ang nasa kanyang panaginip noon. Sinasabi ko na nga ba, may taglay kang natatanging lakas, Diego. Nakangiting bulalas ni Karim mula naman sa bukana ng kuweba. Ano po ito, Manong? Bakit meron ako nito? Pagtataka dito ng bata. Higit ka pa sa sinumang antingero sa lupa, Diego. Katumbas mo ang mandirigmang may likha. Wika naman dito ni Karim na merong kagalakan. Ipinaliwanag pa ng engkanto ang natatanging taglay ni Diego at dito niya naiintindihan ng lahat. Ang pagligtas sa kanya ng anghel noon sanggol pa lamang siya ay nakatakda na pala ang kanyang tadhana na maging isang mandirigma ng liwanag. Kinabukasan ay nagpaalam si Diego sa mga engkanto. Nais niya nang bumalik sa kanyang bahay. Kampante naman si Karim sa pasya ng bata. Pero nariyan lamang sila kung sakaling kakailanganin ni Diego. Nagtungo naman si Diego sa puntod ng kanyang ina. Nilinis niya ito at mas pinaumbok pa ang lupa. Pinalitan din niya ito ng panibagong krus na gawa naman sa kahoy. Kasunod nito ay ang pagbabalik niya sa kanyang tahanan. Lumuhod naman siya sa mismong lupa kung saan nakalibing ang kanyang ama. Sa lakas ni Magnus ay nagawa nitong lusawin ang mutya ng kanyang ama. Pero kahit konti ay walang bahid na takot itong si Diego. Isang panibagong Diego ang tumayo ng matayog. Inilibot ang paningin sa paligid at sa anumang oras ay handa na itong harapin si Magnus. Dito sumapit ang 3 gabi. Nagising si Diego dahil sa mga kaluskos sa paligid ng bahay. Wala ng proteksyon tulad ng asin at makabuhay, subalit tila hirap ang mga nilalang na makalapit sa bahay. Bumangon naman si Diego. Bitbit ang 2 sibat. Literal ito na lumabas ng bahay ang bata at sa liwanag ng buwan na tanging nagbibigay ilaw sa kapaligiran. Samantala
Nakatago naman si Magnus at napakunot ng noo dahil tila ba walang takot ang bata na naglakad at lumabas pa ng kanilang bakod. Kasunod nito ay ang mabilis na pagbato niya ng sibat sa may halamanan. Umangil naman ang asbo, hudyat na nasaktan nito. Sa isang iglap, bagsak ang isang asbo na ikinagulat ng mga kasama at sa paghagis ng ikaliwang sibat, sapul na naman ang isa pa. Ang mga mata ni Diego ay diretso lang kung tumingin. Walang bahid na takot at tumayo sa harapan ng mga aswang. Napangisi naman ang mga asbo dahil wala ng sandata si Diego. Ngunit imbis na umatake ay napaatras ang mga aswang, bagay na ikinagalit ni Magnus. Bumuka ang pakpak nito at lumapag sa harapan ng bata. Ikaw na nga ang anak ni Divina. Subalit anong meron ka? Wala ka namang mutya. Hayaan mo ako na alagaan ka. Ituturing kitang anak. Gagawin kitang hari. Ikaw ang tanging alaala ni Divina sa akin. Wika dito ng gabunan. At bakit ako sasama sa isang demonyo? Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking mga magulang. Madiing sambit naman dito ng bata. Ngumisi naman si Magnus at pinairal ang pagiging tuso nito. Mabilis niyang hinagip ng kalmot si Diego. Subalit isang pilak na bagay ang humarang at napaatras ang aswang. Ramdam na ni Magnus ang kakaibang lakas ni Diego. Kaya naman naging mapangas na ito. Inutusan niya ang mga kampon na atakihin ang bata. May pagdadalawang isip man, pero dapat silang sumunod sa utos ng kanilang pinuno. Sa pagsunod ng mga aswang, ay inilabas ni Diego ang gintong latigo na hagad umati sa katawan ng mga aswang. Nanlaki naman ang mga mata ni Magnus at tinawag nito ang huling hukbo ng mga asbo. Ang latigo naman ng bata ay mas humaba pa at nagmistulang ipo-ipo na umiikot sa paligid. Animoy nasunog ang mga aswang sa loob namang ng ilang segundo. Akmang tatakas na si Magnus. Subalit, bumulaga naman sa kanya ang napakaraming paru-paro, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Pumaikot ang mga insekto at nagmistulang pader sa pagitan nilang dalawa. Dito naguguluhan na ang gabunan kung anong uri ng mahika meron ang bata. Taliwas ito sa kanyang inaasahan. Wala na siyang kakampi at tanging silang dalawa na lamang na nasa loob ng isang hawla. Wala nang pagpipilian pa si Magnus, kundi ang labanan si Diego. Sa bawat atake ni Magnus ay tila hindi tinatablan ang bata dahil sa sobrang kapal na kalasag nitong pilak. Unti-unti nang nagbago ang tingin ni Magnus sa batang kaharap niya. Nakaramdam na siya ng pangamba. Dagdag pa na wala siyang matatakasan. Pero mas pinairal niya ang kanyang pagiging malakas na aswang. Sa muli niyang pagsugod ay sinalubong ang kanyang kamay ng latigong ginto. Animoy nababad sa apoy ang kamay ng aswang. Napasigaw siya ng labis at napatras. Napagtanto ni Diego na nasusunog ang aswang sa latigo, kaya walang habas niyang ikinumpas ito at panay ilag na lamang si Magnus. Naisip ng aswang na tatapusin niya ang bata kung papaano niya tinapos ang mga magulang nito. Bumuka ang kanyang mga pakpak at mas humaba pa ang talim nito sa bawat dulo. Sabay niyang inatake si Diego gamit ang mga talim ng pakpak, subalit sinalulang ito ng bata at walang pag-aalinlangan na hinawakan ng maigpit. Nagpupumiglas si Magnus
at pilit itong kumawala. Ngunit mas sinigpitan pa ni Diego ang pagkuyom sa mga talim at sabay niya itong binali gamit lamang ang kanyang mga kamay. Dito nahintakutan ng labis ang gabunan. Nanlaki naman ang kanyang mga mata sa labis na sindak, habang matatalim na tingin ang iginanti sa kanya ng bata. Tama na, suko na ako. Hindi na ako lalaban sa'yo. Hayaan mo na akong makaalis at kakalimutan ko na ang lahat. Pakiusap dito ng gabunan. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa lahat, subalit ang kasalanan ay may karampatang parusa. At mula sa aking mga kamay, dadanasin mo ang parusa ng langit. Tugon ni Diego sa malalim na boses. Nang napagtanto ni Magnus na tatapusin na nga siya ni Diego, ay bigla niyang sinunggaban ang bata. Bumagsak si Diego at napangibabawan niya na. Ngumisi at tumawa ang aswang at sa mabilis na galaw ay inundayan niya ng saksak si Diego gamit ang kanyang matatalas na kuko. Wala nang nagawa ang bata kundi tanggapin ang pag-atake ng aswang. Nagtalsikan ang mga dugo mula sa matitinding sugat ni Diego habang patuloy ang kasiyahan ni Magnus. Sino ang inaatake mo, Magnus? Tanong dito ni Diego. Natigilan si Magnus nang marinig niya ang boses sa kanyang likuran. Nagulat naman siya dahil kapirasong troso pala ang kanyang inaatake. Bago pa man siya makatayo ay pumulupot na sa kanyang leeg ang gintong latigo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Magnus at sa paghila ni Diego ng latigo ay pumaikot ang ulo ng aswang at tuluyan itong humiwalay sa katawan. Kasunod nito ay ang pag-atake ng mga paru-paro sa katawan ng aswang hanggang sa naagnas at naging alikabok ito. At ang ulo nito ay hinati ni Diego gamit ang latigo. Nagliyab at tuluyang natupok. Makalipas ang ilang saglit ay unti-unting humupa ang paligid. Nawala ang mga paru-paro at namutawi ang kapayapaan sa gabing yon at nagwakas na ang paghahasik ni Magnus. Nagbukas ang panibagong pahina sa buhay ni Diego bilang isang mandirigma ng liwanag. Ipinagpatuloy niya ang gawain ng kanyang ama sa mas malakas at mas makapangyarihan na paraan. Ang mga masasakit na alaala ay nagbigay kay Diego ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay at isinilang ang batang anak ng antingero na may gabay ng anghel na si San Miguel. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kapangyarihan ng pag-ibig. Patunay dito sa aking kwento na kayang sirain ng pag-ibig ang buhay ng tao kung ito ay nasa maling paraan. Pero ang pag-ibig rin ang mag-aayos ng lahat, baguhin ng takbo ng buhay at magdulot ng kapayapaan para sa lahat. Okay, opinion ko, grabe, anghel na naman. Hindi lang anghel, si San Miguel. Sino nakakaalam sa kwento ni San Miguel? Grabe tong kwentong to. Kala ko normal na aswangan pero grabe talaga. Iba talaga pag anghel yung kwento natin, grabe. Sa kabiruin mo yung latigo sa kayong kalasag. Nung una iniisip ko mga kabaryo, parang habay ni Diego to, pero yun nga, nagiging ginto, grabe. Wala masabi. Pero ang lakas din napahanga rin ako kay Magnus. Kasi gabunan at bangkilan. Kumbaga parang talagang hari no? Yun din, may mga kasama ring engkanto, grabe. Napakaganda. Nakakalungkot lang na part, alam nyo. Yung namatay yung nanay niya sa yung tatay niya si Fernando.
Doon ako nalungkot sa tatay niya kasi ito na yung huli. Kung nauna sanang nalaman to ni Diego, pwedeng natulungan niya yung tatay niya. Yun nga lang, ayaw rin eh. Saka wala tayong magagawa. Yun yung istoryang pinadala sa atin. Kayo kung may komento kayo, comment niyo sa baba para mabasa namin. Hanggang dito na lang muna yung komento ko mga kabaryo. At sa mga gustong makausap ako at kumuha ng gamit, pumunta lang kayo sa Facebook page natin yan, Kwentong Baryo Official. At pahintayin ng gamit kasi kabaryo, isasabay ko na sa basbas ngayong mahal na araw para garantisado yung gamit na darating sa inyo. No? So yun, supportahan nyo rin, Kwento ni Kabaryo yan, Kwentong Kalakbay at ito, Kwentong Baryo yon. Yung Dear Kabaryo natin, siguro maglalapag ako by next week. Pilitin natin ang alternate din. Pero panghapon to gabi yun. Kaya abangan nyo rin. So, paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.